My way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When
Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa atin lahat at isang maulan na umaga ulit. No? Muulan at malamig ang panahon ulit sa Baguio. Hindi ko na alam sa ibang lugar. Yun. At yun, tayo ay magsama-sama ulit sa ating devotion, especially sa mga working singles, no? Yan, so please join our Google Meet and FB Live kung naka-data lang kayo, wala kayong wifi. Yan. At binabati ko rin ang aking kasama dito sa studio, Ma'am Ginida. Amen. Sir Christian, naimbag nga Thursday morning kakabsat. Yan. So, yan. At kasama natin dito sa ating live. Sila Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. May bati nga. Hello, magandang umaga po sa ating lahat at enjoy natin ang pakikinig po ng Word of God. Good morning po sa ating lahat. Ang tipid nilang bumati. Alright. So, yan. At kasama natin sa ating Google Meet si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, nasaan ka? Yan, good morning po sa ating lahat. Kita ba ako? Yes, kitang-kita. Yan, good morning po sa ating lahat, mga working. Gising na po tayo. Yon. At si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Naimbag nga agsapa. Hindi ka makita ni Mark. Ay, hindi ka makita namin. Yan. Hindi ka namin makita. Yan, open cam. Yan, requested by Ma'am Ginida. Alright. Alright. Sa FB Live naman tayo. Bati tayo sa FB Live. Nakakunik ka ba sana? Nakakunik. Amen. Good Ma'am morning Jada, po sa mga kasama, mga andyan po sa Facebook Live. Yan, good morning po kay Sir Ariel. Sir Ariel, good morning po kay Ma'am Mayra Salarzon. Sir Salvador Bori, good morning po. Sir Gilbert Hofer, kay Ma'am Raquel dyan sa Cagayan. Ma'am Raquel, maulan din ba dyan sa inyo? Muulan na naman sa amin. And umuulan ng pagpapala. And kay Ma'am Joyce, good morning po sa inyo Ma'am Joyce. Kay Ma'am Tin, good morning po. Kay Krisha May Saringan. Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning po. And ganun din po kay Ma'am Jen. Good morning po sa kanya. At top 1 natin. Yan. At sa mga, meron po tayong 11 viewers for now. And sa mga nanonood pero hindi po kayo nag-comment, hindi po namin kayo nabanggit. Yan, good morning pa rin po sa inyo. Yan, so dumadagdag. Yan. Alright, thank you Ma'am Ginida. Yan, so good morning sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa tayo. May mga working ka bang nabasa dyan? Yan, si Ruby May. Ruby May, Ma'am Jen. Alright. Sobra na ito sa tulog yung mga working. Alright, so tuloy-tuloy pa tayo. And I hope yung pag-aaralan po natin is ganoon pa rin, no? Na kung saan more in soul winning, discipleship, pagdadala ng bisita, no? At napakaganda na usapin, no? Na ilang weeks na natin na pinag-uusapan to, Ma'am Ginida, no? Months, no? Na kung saan dapat andun na yung yung ina-apply na natin at ginagawa na natin sa pagdating sa pag-area, yan, kahit sa saan tayo man mapunta, andun yung ina-apply natin, yung naririnig natin mula sa mga devotions, no? So, yun, at hindi lang naman sa devotion tong pinag-uusapan, kundi sa mga, yan, sa mga devotions, sa araw-araw na devotions, no? Alright, so, si Ma'am Bergie, unahin natin si Ma'am Bergie, baka mawalan siya ng internet ng mga 5:30 ganun. Ma'am, yan, Ma'am Bergie, ikaw mauna ba? Yan, good morning po sa ating lahat ulit. Yan. Nung last time nabanggit ko yung yung sa quality of service in the ministry, 'di ba, na yung performance natin, yung kung paano tayo naglilingkod ng may puso.
Ayun, kasi iba yung nasa ministry lang and iba yung may ministry lang tayo na nasasabi. Ayun, at iba naman yung ginagawa talaga natin yan for God's glory. Kasi ay sabi ko nga ay nakikita din yan. Makikita mo sa bawat isa na involved yan kung paano sila maglingkod at meron ding transformation, 'di ba? Ang isang taong naglilingkod sa Panginoon, meron din 'yan, nagbabago din 'yan at lalong habang tumatagal is 'yun may ah, transformation or humility before the Lord, 'di ba? 'Yun. So, dito tayo sa John 12 verse for John chapter 12 verse 32. Ayan. Sabi niya dito sa John chapter 12 verse 32. Yan, sabi niya, and if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Ayun, dito sa verse na ito, si Hesus Kristo yung nagsasalita. At yun nga, itong verse na ito, yung if I be lifted up from the earth, na sabi niya is tumutukoy sa kanyang death, burial, and resurrection. Yun. It's about the spiritual drawing power of Jesus' death, burial, and resurrection. Yun. It signifies that through faith in Christ, people can be reconciled to God and experience eternal life. Ayan, kaya kung may ano dito, 'di ba? And if I be lifted up, sabi niya, if I be lifted up. Ayan, kasi hindi naman pwede na pag nagbabahagi tayo ng gospel ay hindi si Hesus Kristo yung naitataas, 'di ba? Kaya every time na yung nagsi-share tayo ng gospel, palaging nababanggit si Hesus Kristo, 'di ba? Na sa John 14:6 na siya lagi yung center, 'di ba? Kasi nga it's the gospel, it's the death, burial, and resurrection yung babanggitin natin, yung i-share natin sa mga tao, mga unsaved. Kaya niya nabanggit dito, 'di ba? Na I will draw all men unto me. And yung power ng kanya ng gospel, yung power ng death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Kaya kung tayong mga saved, 'di ba, ay hindi gagalaw, 'di ba? Hindi nila maririnig yung gospel kung hindi natin ibabahagi. Ayan, so parang paulit-ulit lang pero kung mapapansin natin ilang weeks na tayo nag-share, ilang ano, pero still pagpatungkol talaga sa gospel, ang dami-daming verses halos, 'di ba? Hindi tayo nawawalan ng verses na tumutukoy lagi sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. At yun nga, yung faith, ayun, nabanggit niya dito. So, yung hope na binanggit dito, 'di ba, ni Hesus Kristo, na I will draw all men if I be lifted up. Kaya it's conditional, 'di ba? Na si Hesus Kristo dapat yung kumbaga kung i-consider natin yung the whole picture, 'di ba, ng buhay natin. Ayan na si Hesus Kristo yung naitataas. Ayan, at syempre andun yung pananampalataya na it signifies through faith, 'di ba? In Christ, people can be reconciled. So sa atin din na soul winners, 'di ba? Andun yung pananampalataya, hindi natin naiaalis 'yun. And the fact na andyan yung pananampalataya, syempre ano, magma-manifest, 'di ba? Yung power at andun yung makakamtan ng mga nababahagian, ilan sa mga nasisharean yung eternal life, 'di ba? Kasi as we share the gospel. And like katulad ng sinabi ko kanina na it's all about Jesus Christ, yung buhay natin is all about Jesus Christ. The moment or upon our salvation is all about Jesus Christ. Yun. Kaya hindi naman pwedeng 'di ba? Hindi talaga wala tayong lugar, 'di ba, wala na tayong lugar na yung sarili natin ang maitataas, 'di ba? There's no more place for us na tayo yung marirecognize. Ayan, pagdating sa Great Commission. And ayun yan, sabi niya dito, 'di ba, sa Galatians 2:20 na
I am crucified with Christ, nevertheless I live, sabi ni Paul. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. So, nakita na natin yung demonstration mismo ni Paul na sa kanya mismong Christian life, sa kanya mismong pananampalataya, sa kanyang paglilingkod throughout his mission work, it's all about Jesus Christ. So, wala naman tayong nakita dito na si Paul is na-lift up or sumikat na parang ano, di ba? Dahil sa halimbawa pagiging tent maker or ay ang galing pala ni Paul dito sa ano, 'di ba? Hindi naman natin siya makitaan na marami palang skills si Paul yung mga ganun, 'di ba? It's all about sa mission work yung ginawa niya dito. And ano naman, syempre sa buong buhay natin sa panahon ngayon, ang daming mga 'di ba? Ang daming mga sources ang tao na kumbaga na ang tao is nare-recognize, 'di ba? Like for example sa trabaho niya, 'yan. So nare-recognize siya pero kapag andun naman talaga kasi yung pagiging soul winner mo, ayun, hindi yun dapat, 'di ba nga, yung nakikita parang gano'n. Hindi dapat yun yung nakikita sa isang tao. Na dapat yung ay ang ano naman ng trabaho niya, yung gano'n. Uy, ang laki naman ng sahod niya. Parang iba 'di ba, yung parang puro gano'n yung makikita sa'yo tapos hindi nakikita yung, ay ang galing niyang ano, ang humble naman ng taong ito kasi ano, ang dami niyang mga 'di ba, palagi siyang nagshi-share ng gospel, nakikita ko siya sa daan na yung gano'n 'di ba na merong gano'n na feedback sa atin. 'Yan, kaya sa akin ano, pagdating sa buhay ni Paul din talaga, it's really a great example na maging gano'n din sana sa atin. Siyempre lalong-lalo na yung ginawa ni Jesucristo nung nagkatawang tao siya. Ayun, 'di ba? Kaya mahalaga yung nali-lift up pa din, hindi yung profession natin, hindi yung status natin sa buhay, na yun yung nakikita nila, na dapat yung nakikita nila is we are a soul winner. Yan, we are a soldier of Christ. We are, 'di ba, andun tayo sa kasigasigan ng ministry, andun yung nakikita nila na may burden ka sa souls, 'di ba? Kasi kapag iba yung nakikita nila sa iyo, 'di ba? Ano, syempre, kung ano yung nakikita sa atin, yun tayo. So, and syempre maano natin na ang tawag doon, mafi-feel din natin, masi-sense din natin 'yan sa surroundings natin kung paano tayo, kung ano yung tingin ng tao sa atin, 'di ba? And katulad ni Sir Chris, 'di ba? How do we look up to Sir Chris in terms of his ano, yung buhay niya nung nandito pa siya, 'di ba? So, in his case, 'di ba na ang daming hanggang ngayon kahit na ano, andun yung legacy niya, 'di ba na they still look up na re-recall nila, 'di ba, yung ano, nare-recall nila yung pagiging discipler niya, yung pagiging tawag doon, soul winner, 'di ba? Kasi actually yun din yung first na napansin ko nung first time ko nung ano din ako, nagsisimula pa lang ako sa PMA, 'di ba? Ganun yung ano, yung example, 'yan. Kaya from there siyempre andun yung respeto, 'di ba na yun kasi may ano may mga naiwang disciples na until now they became, 'di ba, they became leaders, ganun. So, just like Paul, 'di ba na napipicture yung ginawa niya, 'yan, naha-highlight yung ginawa niya sa paglilingkod. And sa ano, sabi niya dito sa Matthew chapter 23 verse 12. So it's all about showing a great example or showing a good example to others, na sabi niya Matthew 23 sa Matthew 23 verse 12 na sabi niya Matthew chapter 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Andun yung kalakip yung syempre sa pananampalataya natin, andun yung humility ng bawat isa. Ayun. Kaya sa akin nai-enjoy ko talaga din na
nag-aaral ng salita ng Diyos, yun kapag nagba-Bible reading, pero hindi man lagi, pero andun yung Bible reading na kapag na-encounter mo yung mga ganun, syempre mare-remind ka, 'di ba na oo nga no, parang baka sarili ko na yung nali-lift up, baka ako na yung 'di ba, baka may ganun na baka nakakalimot na ako or something. So it's a great reminder na kasi ano mahalaga yun ngayon, lalo na ngayon na double time 'di ba ang pagso-soul winning hanggang sa discipleship. Otherwise, 'di ba, kapag hindi natin pag-iigihan or hindi tayo mag-stick to God's promises, to God's commandments, 'di ba, how we should reflect ourselves, syempre hindi maaabot yung goal, hindi mamimit. Kahit sabihin mo na may mga nadala ka na sa church, kahit sabihin mong every Sunday may nadadala ka sa simbahan, kung hindi sila nag-stay, like yung sabi ni pastor na may mga ang dami-dami nga nilang nadala, ang dami-dami nilang bisita, pero hindi sila ni isa walang nabaptize, 'di ba? Kasi totoo naman na siyempre kapangyarihan na ng Panginoon dapat yung nagre-reside doon. Yun, andun dapat meron at meron talaga dapat baptism. So yun ang at saka meron at meron dapat this nagstay. So yun yung challenge, 'di ba, sa atin na yung mga yung mga reminders ng Panginoon dito sa verses na ito is not just something na ano na parang ano yun, by knowledge na alam natin okay, parang ganun lang. But if you go deeper, 'di ba? If you dig deeper yung mga verses na ito, it really takes seriousness sa pagdating sa ministry. Yun. So and sa sabi niya yung abase kasi dito, 'di ba? And whosoever shall exalt himself shall be abased, na yung abased is to be degraded, 'di ba? Madi-degrade. Kapag kasi tayo in-exalt natin yung sarili natin, ayun, karamihan naman may mga ganyang weakness yan within the church. So andun yung mapapansin natin na nakaka-degrade nga, 'di ba? So it's not good. And kapag lalo na pagdating sa yun nga yung hindi na nagiging effective, iba na yung nakikita. Yun. So it's a good warning kumbaga sa atin. And sabi niya dito, ayan, sa James 4:10, kaya mahalaga ang humility sa isang soul winner, yan, sa isang discipler. Kasi wala namang kwenta kung hindi naman tayo din nakikitaan ng humility. Ganun. So, ano pa? And humility, of course, yung character. Di ba? Andun yung, natin, kapag humility is, God is higher, Jesus Christ is more, di ba, na-highlight kaysa sa atin. Sa James chapter 4 verse 10, yan, ibasa ko lang yung verse. Yan, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Ayun. Na sabi niya dito, if you humble yourselves, yan, or if we humble ourselves in the sight of the Lord and He shall lift us up. So, it's always the bottom line yung to humble ourselves before God. And if we really want chances, di ba? And if we really want to be more effective, yan, if we want Jesus Christ to be lifted up, and kung mayroon tayong kailangan, di ba, na ma-revive sa sarili natin, di ba, na kung dati is tingin nila sa atin is ganito, ayun. So how we want others to perceive us, it depends on how we humble ourselves before God. Yun. So, yun yung mga verses lang na pag-connect ko dito sa pagdating sa paglilingkod, pagdating sa soul winning, sa Great Commission, sa nangunguna talaga kasi importante, di ba, yung sarili natin na kung ano yung nakikita ng outside, mapa-save or unsave, kung ano yung nakikita nila sa atin. Kasi nga, the way we communicate, di ba, yun, and yung respeto, na halimbawa if they see us respectful, polite pagdating sa nag-share, nagdo-door knocking, yun, or parang ay
ang ayos naman ng taong ito or ang bait naman ng taong ito or parang we have the sense of comfort pag nag-door knocking tayo na nasi-sense nila na parang naku-comfort sila. Parang gano'n, 'di ba? Na iba yung atmosphere, yung iba yung nararamdaman nila pag I mean, nasi-sense nila sa atin pag nakaharap na nila tayo. Ayun. Kahapon nga nung nandun kami sa School of Thoughts ni Julian, ni Sis Julian. Tapos yung mga bata, yung mga kids doon, hindi sila parang kakaiba, para silang mga special. Kasi meron talagang autistic, may special talaga doon na nag-isolate pero yung behavior nila pag nakikipag-interact sila sa is parang advanced yung utak na alam nila yung merong isang estudyante doon na nagbabanggit siya ng ang tawag doon, matataas yung deep words. Ayun, kasi English speaking zone sila doon. Tapos deep words, yun pala sabi ko may pagka-special siguro kasi may syempre may mga chikiting doon, may mga maliliit. And merong hanggang 11 years old or 12 siguro yung oldest. Yun. Kaya doon sabi nung teacher nila, yan na naku-comfort sila na nandun kami kapag may kasama sila. Kaya nagiging thankful sila daw. Yan, nagpapasalamat sila na meron tayo, na may kasama sila doon. Yun. Kasi yung mga bata parang nagsawa siguro sa kanila. Ganun. Kaya mas nagbe-behave yung mga bata nung dumating kami doon. Kasi special sa kanila yung may bisita or may bagong mukha silang nakikita. So sa amin, it's a compliment na, alam mo yun, andun yung kilos ng Panginoon. Ayun, kaya nakaka-bless ang magturo sa it's a different environment na kakaiba yung mga bata pero never naman silang nag-misbehave. Ang maano lang talaga, hyper, yung ganun, may hyper doon na para silang mga, hindi naman sa super special or something, pero parang pag pag inoobserbahan mo sila, minsan parang hindi ko naisip ko paano kaya ito natitiis, 'di ba? Ng mga magulang na may ganito silang anak, 'di ba? Tapos grabing patience, yun yung sa kanila. Parang kakaiba yung may naramdaman akong konting awa, ganun kasi yung generation ngayon na ng mga kabataan na parang kakaiba. Yun, sabi ko kasi nung bata ako, nag-aaral ako, puro normal naman yung mga kaklase ko, tsaka mga ganun, wala namang ganyang, sa bawat pati kahit sa ibang school, yan, meron talagang kakaiba yung mga behavior. So, yun ang challenge na dapat talaga mahalaga yung, andun yung natin, yung kaseryosohan natin pagdating sa sa soul winning. Kasi kawawa yung mga, di ba, nasa-sacrifice, nako-compromise yung mga ibang tao. Yan, they need assurance of salvation, kahit yung mga ganitong kabataan, yung mga ganong age. So, yun lang po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Yan. So, totoo yun, no? Na kung saan andun dapat yung gasigan natin sa pag-soul winning, no? Hindi tayo, yan, na kung saan pipiliin natin, ito, may matino to. Ayan, matino. Pwede ma-sharean to. Tapos kapag wala na, di ba? Pag mga homeless, no? Yan. So, yan. At dun yung testimony din natin, sabi ni Ma'am Bergie, no? Na makikita sa atin. At yan. At duktungan ko lang yung grabe ni Ma'am Bergie. Yan. So, napakaganda na andito yung sa pagsusulwining natin, no? Yan. Gusto ko nang i-share dito yung sa prayer for souls, no? Na kung saan andun yung prayer natin sa mga kaluluwa na masisharean natin. Yan. So, dito sabi sa James chapter 5 verse 15, no? James chapter 5 verse 15. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yan. So, sabi dito sa James chapter 5 verse 15, and the prayer of which shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be
forgiven him. That's verse 16. Confess your faults one to another and pray one for another, that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Yan. So, makikita natin dyan dito. Nandito yung prayer. Nandun yung prayer natin para sa kaluluwa. Yan. Then, sabi nga dito, na kung saan, pray one another that you may be healed. The effectual, fervent prayer, no? Fervent prayer of a righteous man availeth much. Yan. So, ano ibig sabihin ng effectual? Yan. Successful in producing desired or intent result. Yan. Na kung saan, andun yung magkakaroon ng result and desired. No? Effectual. Then yung fervent is displaying passionate. Yan. Andun yung passion natin sa kaluluwa. So, kaya nga, mahalaga yan sa pagdating sa pagsusulwining, sa pagdadala ng bisita, and sa pag-disciple, no? Na kung saan makita mo yung isang masulubong mo or nag-door knocking ka, na kung saan ano yung prayer natin, no? Nandun yung prayer natin, Lord. Please, yun, ma-sharean ko to, makinig siya, tumanggap sa inyo, no? Bago natin makausap nung sisharean natin. No, na kung saan napakahalaga yan. Kasi sabi nga dito sa verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. No, na kung saan, andun yung pag-share natin, dun yung pagpipray natin na tumanggap sila, no, at magkaroon ng result yung pag-share natin. Na kung saan, andun yung result na sila ay tumanggap, and yun, di ba? Pagkatapos naman natin ma-sharean, yun, andun na yung pag-i-invite natin. Kaya nga, napakahalaga ang prayer sa pagsusulwining. Kaya nga, sabi nga ni Pastor, di ba, na kung saan, ilista nyo yun for, lista nyo yung for sulwining, no? Na kung saan yung pangalan na for their salvation, no? Na andun yung kwan natin pagpipray, like yung mga kamag-anak natin, di ba? Just like nung birthday ko, nakapag-preach ako dun sa Thanksgiving ng aking tita. Na kung saan andun yung prayer ko, no? Nung bago nagsimula, kasi nag-request sila na ako yung mag-pray doon yung sa Thanksgiving nila. Then, daming tao na dumating, mga kamag-anak namin, tapos kamag-anak ng tito ko sa side nila. Yan. So, andun yung prayer ko na sila yung makinig, tapos may mga nagkukuhan pa doon sa sa likod nila, may nagiinom, no? Then, nag-pray din ako talaga na sila ay makinig at sila ay hindi gamitin ng diablo para hindi para ma-interrupt, no, ang pag-share ko. Then yun, thankful naman ako dahil sinagot naman ng Panginoon yung prayer ko, na pag-share ako, naidala ko sa kanila ng maayos yung salvation, and andun yung pasasalamat nila, no, na meron nag-share sa kanila ng salvation. Though yung iba, yan, sila tito ko, na-share naman na, or tsaka yung mga ibang kamag-anak namin, pero andun pa rin yung prayer ko pa rin, no, na andun yung review, no, napakalaga. Then andun din yung yung mga hindi pa nakarinig, no, ng word of God, yun. So sila yun naman ay tumanggap. So andun yung prayer kasi na napakaganda, no, na kung saan hindi ka lang yung magpipray, Lord, iligtas mo to, pero wala ka nang gagawin, no? Hayaan mo lang yung Holy Spirit, pero wala kang ginawa, no? Sabi nga dito sa James chapter 2 verse 14, no? What doth it profit, my brethren, though a man say he have faith and have not works, can faith save him, di ba? Kung saan magpipray tayo, andun yung faith natin sa Panginoon, pero hindi natin gagawin, no? Hayaan mo na lang yung Lord, may masusulubong ka. Nadala ka ng takot mo kasi mukhang matalino, no? Baka didebatehin ako nito, baka mukhang iglesia to nang didebate to, no?
Pero andun nga, na kung saan andun yung faith natin sa Panginoon na makapag-share, makapagdala ng kaluluwa, no? Para sa Panginoon. Kaya nga napakaganda, no? Na kung saan mag-pray muna tayo bago tayo mag-solving, no? Mag-area, no? Upang sa ganun, andun yung guide ng Panginoon sa atin, andun yung protection ng Panginoon sa atin. No? And ang Panginoon, ang power ng Panginoon, siya mag-work sa kinakausap natin. Kaya nga, and the prayer of faith shall save the sick, no? Na kung saan, andun yung maliligtas, no? Kaya, may times talaga na talagang nag-pray naman tayo, pero andun yung pagtanggay nila, di ba? So, tuloy-tuloy lang, no? Na kung saan, at least, di ba? We try our best to reach out them, no? And nasa kanila na yung pagtanggi nila, no? Na kung saan tatanggihan nila yung word of God, di ba? So, hindi naman sa atin yung mawawalan eh. Sila yung mawawalan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakahalaga, no? Napakahalaga na sa soul winning ang prayer, no? And ganun din sa pagdadala ng bisita, no? Na kung saan, sa pagdadala ng bisita, talagang kailangan talaga ng panalangin yan, no? Kasi may anytime pwedeng umatake ang diablo, baguhin ng kanilang isip, no? Na kung saan nangakaw siya ng Sabado, no? Tapos ang ganda na ng usapan niyo pagdating ng Sunday, wala na, no? So talagang andun yung andun yung diablo na manggugulo talaga and babaguhin niya yung decision na nakausap natin. Kaya nga, it requires prayer, no? Na kung saan, gabi pala ng Sabado, pag-pray natin na talagang sasama yung wag sanang baguhin ng diablo, no? Or guluhin ng diablo yung decision na nakausap natin at susunduin natin. Kasi andun, di ba? Andun yung power ng prayer, no? Prayer. Kaya nga examinin natin, no? Sa ating sarili, syempre, the Lord will answer a prayer kapag faithful tayo sa Kanya. No? Kapag faithful tayo sa Kanya. At napakaganda na andun yung tayo sumusunod, no? Obedience, tayo sumusunod sa Panginoon at ina-apply natin yung Word of God. And the Lord will answer our prayer, no? The Lord will answer our prayer. Kaya nga, napakaganda, no? Na kung saan makitaan. And yun nga, sabi tulad ni Ma'am Virgie, no? Through our testimony, no, na andun yung pag-share natin ng gospel, no, na makikita sa atin, na makita pa lang tayo, uy, yun, bira, ang tino-tino naman yan, di ba? Nasasabi nga ni Pastor, every time na lumalabas, dapat suot ng maayos, no? At yun nga, kung saan talagang it will remind, no, sa akin na kung saan talagang andun yung faith ni Pastor talaga na through sa soul winning talaga andun yung kaseresyohan niya and andun na yung nakita kong model, no, sa pag-soul winning is our pastor, no. So talagang yun nga, through prayer, no, through prayer na talaga kapag tayo ay bilang isang soul winner, no, hindi yan mawawala na tayo ay magiging prayerful, no, prayerful Christian. Hindi lang dapat, no, kapag may kailangan tayo sa Panginoon, may gusto tayong maasam sa buhay, no, na doon lang tayo nagpipray sa Panginoon, hindi, kundi every time, no, tayo ay mag-share, andun every time na tayo mag-i-invite, every time tayo magdi-disciple or mag-Bible study, andun yung mag-pray tayo sa Panginoon. Kakausapin natin ng Panginoon, no? Kakausapin ng Panginoon. Kaya hindi yan dapat mawawala, no? Sa pag-soul winning, no? Sa pagdala ng kaluluwa para sa Panginoon. Kaya makita nyo po dito, no, na kung saan na and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if have committed sins, they shall be forgiven him.
no? Na kung saan through sa prayer natin may maliligtas, no? May maliligtas. Kaya nga napakaganda na tayo ay maging prayerful, no? Magiging prayerful. And yun, through our prayer, maraming maliligtas na kaluluwa, no? Maraming maliligtas at madadala na natin um, sa Panginoon. Kaya nga, 'di ba? Every time na andyan yung malalapit na yung ating revival and anniversary, 'di ba? Na kung saan andun yung pinagpi-pray natin. Bakit? No? Kasi anniversary diyan gagamitin ng Panginoon upang maraming maligtas madala sa simbahan, no? Na mga tao, 'di ba? Ang nagkakaroon ng bunga, no? Nagkakaroon ng bunga. Ikaw ba, Ma'am Ginny, bunga ka ba ng anniversary? Ay, hindi. Yan. Pero, yun nga, no, kung saan, maraming din nagkakaroon ng bunga through our anniversary. Kaya nga, always, no, na andyan yung prayer natin na magamit ang ating anniversary para maraming makakilala sa Panginoon, maligtas, and magkaroon ng decision, no, na mag-serve sa Panginoon. No, kaya, wag nating walain yan, no? And wag tayo yung faith lang, hanggang prayer lang tayo, pero hindi natin ginagawa, no? Mahirap yun. Kung saan, dapat, kapag pinalangin natin, andun dapat yung action natin, andun yung works natin, no? Andun yung works natin. And andun yung boldness natin sa pag-soul winning, sa pagdadala ng bisita, and pag-disciple, no? So, yun, at alam kong tutuluyan ni Ma'am Ginida yung aking sinabi. At baka maubusan ng oras. At ang isang mahalagang sangkap talaga when it comes sa soul winning and discipleship ay yung prayer. Amen. And kaya nga mapapansin natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 and kung paano tinuruan ni Paul si Timothy. Sabi diyan, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers, night and day. At diba, grabe yung night and day. Yan, so makikita natin na committed siya sa pag-pray kay Timothy. Yan, andyan yung consistency yan ni Paul. Yan, kaya ganun niya naturuan si Timothy. Yan, kaya laging sinasabi ni Pastor na kapag lalabas for soul winning, yung mga dinidisciples natin, and babalutan natin sila ng panalangin. Yan, balutan natin ng panalangin dahil sometimes, and yung sinasabi ni Sir Christian kanina, yung work lang tayo ng work, walang panalangin. Ginagawa na natin yan. Ginagawa na natin sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating pamamaraan. Yan, yung prayer kasi yung magpapakita yung dependence natin sa Panginoon. Yan, kaya yun, kailangan talaga ng panalangin. Okay? And then, last time, nabanggit ko ulit yung mga motives in soul winning. Yan, and isang maibibigay ko ngayon, and responsibility is pressing us. Yan, dito po sa Romans chapter 1 verse 14, and sabi po ng Bible, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. And verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yan. So isa sa motives natin sa pagsusulwining ay responsibility is pressing us. Yan. So last time nabanggit ko, and Jesus and set the example for us. Yan, na-demonstrate yan ni Paul sa atin. And hindi lang na-demonstrate, kundi yung mga New Testament Christians, inadapt po nila ito. Yan, kaya nga kung makikita natin yung record ng Bible, sabi ng Acts, yan, daily, yan, everyday yung pag-share nila ng gospel. And then, ito po, isa na namang motives ay, ito po, yung pag sinabi natin responsibility, the state of being accountable or blame for something. Yan, pag sinabi natin responsibility, accountability yan. Yan, so we are responsible for the lost souls. Yan. So, ito dapat po yung nagpo-press po sa atin. Yan. Pag sinabi nating press is urgently important. Yan, di ba? So, napakahalaga talaga ng soul winning. And
napakagalang ng soul winning. At yung nagpa-press sa atin para gawin yung soul winning, dapat yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon. We are responsible for the lost souls. Yan. Kaya nga sabi ni Paul po dyan, sa binasa po natin sa verse 14, I am a debtor. Yan. So sabi niya meron siyang pagkakautang. Yan. So responsible po tayo. Sinasabi po niya dyan na meron siyang pagkakautang. Yan. So meron siyang pagkakautang sa lahat ng uri ng tao. Yan. So sabi dyan, to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Regardless kung ano yung katayuan nila sa buhay. Yan. So anong sabi ni Paul po dyan? I am a debtor. Meron siyang pagkakautang. Ano po yung pagkakautang niya na yon? Yan, to preach the gospel. Yan, yun po yung sinasabi ni Paul na pagkakautang po niya diyan. So after na siya ay na convert, after na siya ay na-save, yan, so makikita natin na yung buong yung buong buhay niya and ginamit niya yan sa pag-spread ng good news of salvation. And so parang wala nga ako nakitang medyo nag-backslide siya. Di ba? Si Peter meron medyo nag-backslide siya. Pero pag titignan mo yung buhay ni Paul, parang mababless ka talaga na wala siyang record na meron siyang record na hindi maganda. Puro makikita mo talaga na simula nung na-convert siya. Talagang ni-spend niya talaga, ginamit niya yung buhay niya sa paghahayag ng salita ng Diyos. Yan, so may mga missionary journey siya, di ba? Yan, so makikitaan natin siya ng magandang record. Yan, so sabi po diyan na regardless ano man po yung kalagayan nila sa buhay, kung sino man yan, and sabi ni Paul po diyan, wala po siyang pinipili. Yan, educated man yan o hindi, wala po siyang pinipili. And dahil anong sinasabi ni Paul diyan, I am a debtor. Yan, sabi niya, responsibilidad niyang ibahagi ang gospel. Yan, sa kahit sino man. Di ba? Yan, so ano man yung background po nila, ano man yung kalagayan nila sa buhay, yan, hindi yan tinitingnan ni Paul. And bakit? Kasi ang iniisip ni Paul, yun yung meron siyang responsibility sa kahit sino. Di ba? Minsan, namimili tayo ng chicharan Di ba? Ay, parang malaking bahay ito Ganda-ganda ng parang naihirapan, nahihiya, natatakot tayong i-approach. O, di ba? Yan, pero hindi po dapat ganon. Isipin po natin na ano man yung katayuan ng tao niyan, may kaluluwa yan at responsibilidad po natin sila. And kasi wala naman pong ibang gagawa po niyan, kundi tayo na nakaranas na ng salvation. 'Di ba? Sino po ba ang magmamalasakit sa mga lost souls? Wala. And kundi tayo. Although sabi nga ni Pastor, pwede namang gawin niya ng unsaved And pwedeng gawin ng unsaved yung soul winning, pero hindi yan magtatagal. And tingnan si Judas, 'di ba? Kasama niya ang Panginoong Kristo Jesus. And for how many years? Yan, malamang ginagawa din niya yung soul winning kasi kasama niya ang Panginoong Kristo Jesus. 'Di ba? May ministry din siya. And siya yung treasure. Yan, pero and sabi ng Bible, nasumpungan siya na unsaved. 'Di ba? And kaya ang totoong magmamalasakit, ang totoong gagawa po niyan, walang iba kundi tayo na nakaranas na ng kaligtasan. 'Di ba? And tandaan po natin, responsibilidad po natin. And responsibilidad po natin na ibahagi yan sa ibang tao. And responsibilidad natin sila. Yan, kaya, and sabi po diyan sa verse 15, and so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. And so makikita natin diyan yung eagerness ni Paul na ibahagi yung gospel. Di ba? Yan, I am ready to preach. Yan, and then sabi diyan sa verse 16, yan yung binasa ko rin ulit kanina, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Yan, di ba? Makikita natin diyan yung eagerness ni Paul to preach the gospel. Bakit? Kasi sabi diyan, I am a debtor. Yeah, meron siyang pagkakautang. Ano po yun? Ano po yung responsibility po niya to share the gospel. And diba? Kaya tayo po bilang ligtas na, and we should be our brother's keeper. And diba? Dapat meron tayong pagmamalasakit sa iba. Yan, so yan, meron tayong pagmamalasakit sa iba at maipapakita natin yan sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng gospel. Diba? And isipin natin na kung hindi tayo minahal ng Panginoon and hindi niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin, yan, saan din naman kaya tayo ngayon?
'di ba? And so nakaranas na tayo and nakaranas na tayo ng kaligtasan, napaganda na ibahagi din natin 'yan sa ibang tao. And kagaya ni Paul po dyan, dapat maging eager po tayo. Andun po dapat yung eagerness natin na mag-share ng gospel. Di ba minsan kasi ang nangyayari sa atin yung eagerness natin nakikita lang yun kapag yung mga baguhang Kristiyano, di ba? Yung mga new converts. Yan, di ba? Kaya nga napakaganda na makasama mo yung mga yung mga baguhan lang, new converts kasi yung eagerness po nila di ba? And kaya napakaganda na kapag medyo lumalamig na tayo, balikan natin yung unang-unang pagsusulwining natin. 'Di ba? Halos lahat kinakatok natin. And pag sulwining, halos lahat kinakatok natin mga doors. And halos lahat ng mga kasalubong natin, nabibigyan natin ng tracts, ina-approach po natin. And 'di ba? And ganun po tayo nung una And sino po ba yung mga ganun dyan, 'di ba? Kahit medyo kabado ka pa kasi baka hindi ko masagot yung itatanong sa akin, 'di ba? Pero kahit kabado ka, ano pa yung eagerness mo na mag-share ng gospel And 'di ba? Pero nakakalungkot bakit tumatagal tayo parang nawawala na yung burden natin sa kaluluwa, 'di ba? And kaya napaganda na yun yung isang bagay na makita sa atin, yung eagerness natin sa pagwawin ng kaluluwa. Just like si Paul po dyan. Di ba minsan nahihiya tayo, yung sabi ni testimony ni Sir Christian noong nakaraan, na nahihiyang kantsawan. Uy, pastor ka pala. Di ba? Ganun kasi uy, ano ka Bible? Anong hawak mo? Bible ba yan? Uy, di ba? Lalong-lalo na pag alam nila na meron tayong kalukuhan noon, di ba? Pag namimit natin yung mga high school classmates, high school friends, elementary, ganun. Yan, minsan nahihiya tayo to share the gospel. Yan, kakansyawan nila tayo. Yan. Pero wag po tayong mahiya, di ba? Yan kagaya nga ni Paul po dyan, and meron siyang eagerness na mag-share ng gospel. And dahil pagkakasaado po yung sabi ni Paul po dyan, I am a debtor. Yan, di ba? Meron siyang responsibility. Sinasabi niya dyan na responsibility niya na ibahagi yung gospel sa kahit sinumang tao. Yan. So, hopefully yung na-share ko sa inyo ngayong umagang ito ay maging tulong po sa atin para maging on fire po tayo sa soul winning. And tandaan po natin, and isang araw, and kapag may mga tao na may pagkakataon naman tayo na bahagian sila, pero hindi natin na ibahagi yung gospel, yan, ire-require yan sa atin, isisingil yan sa atin pagdating ng judgment. Diba? Yan, kaya isisingil yan sa atin, kaya napaganda, yan, kaya basta't may pagkakataon na ibahagi natin yung salita ng Diyos, yan, take the opportunity. Yan, diba? Yan, kaya nga sabi nga sa lesson ng mga first year dun sa personal evangelism, and not to be winning souls and carrying out our obligation, sharing the gospel, is to be guilty of soul murder. And diba? Yan, kaya kapag hindi natin sinishare yung gospel, yan, anong tawag po sa atin? Soul murderer. Diba? And kaya pag dito sa batas po natin, mabigat yung kasong ganun no? And kaya ganun din. Ang sabi dito sa lesson po natin na tayo po ay soul murderer. And kapag hindi natin, we fail to share the gospel. And tandaan po natin, yan, bilang nakaranas na ng kaligtasan, and napakaganda na maibahagi natin yan sa iba. Maganda na i-adapt po natin yung sinasabi ni Paul po dyan, I am a debtor. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad na ibahagi yan sa ibang tao. Yan. So yun lang, Sir Christian, and magandang umaga sa ating lahat. Thank you, Ma'am Janita. So, yun. Totoo po yun. No, kung saan hindi dapat tayo mahiya. No? Like Apostle Paul. No? Na kung saan dun, yung pag-share natin. So, minsan kasi, yun. Takot tayo makantyawan, kaya nahiya tayo Naduduwag tayo. Yan. Alright. So, at I hope meron mo tayo natutunan for this morning devotion, no? And dun yung word of God na napag-aaralan natin is it will work sa ating buhay and ma-apply po natin, no?
yung ating tuna for this morning. At sabi po dito ni Pastor, Committee Pastor is, sabi niya po dito, magtulong-tulong tayo na maabot natin yung goal natin na bisita para sa Panginoon. 2,000 visitors per 2 Sunday. Let's work earnestly, brethren. Yan. So, yan. Walang imposible sa Panginoon. Sa maisip natin, paano kasya yung 2,000 na bisita dito, di ba? At sabit natin sa iba hanggang doon sa basketball court, no? Pero yun nga, nakasan, walang imposible sa Panginoon. Pag-pray po natin, and hindi lang pray, kundi gawin natin, no? Magkaroon tayo ng involvement, no? Sa sa 2,000 na bisita dito, no? And yun, at maraming salamat, no, sa nanonood. At yun, Ma'am Sabel, anong masasabi mo for this devotion natin? Good morning ulit. Patuloy sa pagsosoul winning kasi ang natutunan ko is, yung sabi ni Ma'am Jenita na responsible tayo sa lost souls. Yun lamang po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Sabel. Alright. Yan. Si Ma'am Krisha naman, anong masasabi mo, Ma'am Krisha? Yan. So, magandang umaga ulit sa ating lahat. Thank you sa wisdom na i-share ninyo na about sa soul winning, na kung saan ito yung sabi po ninyo na faith without work is dead. And sometimes nagkakaroon din tayo ng katamaran sa buhay natin, lalong-lalo na syempre tayong mga nagsosoul winning, sa isang linggo halos buong buhay natin ay nagsosoul winning tayo. Dumadating tayo sa point na ako personally, dumadating din naman ako sa point na ayoko mag-share. Hindi ko alam, pero grabe yung Satan sa attack na pag nakakita ka ng malaking bahay, sasalubong sa'yo aso, ganon. Tapos, mas gusto mo na lang mag-share ng word of God kapag ikaw ay sa mga kalsada na lamang. Tapos, depende sa edad, kapag nakakita ka ng merong may edad, tapos makikita na medyo magandang itsura, sometimes, nagkakaroon ka na lang ng maganda kumbaga formal. Hindi, kapag formal na tao, maraming beses na hindi na iiwasan na lang or bibigyan na lang ng tracks, ganon. Pero totoo po yun na napakaganda talaga na lagi tayong nare-remind about soul winning, na hindi dapat natin piliin yung babahagian natin, kasi every time na may pagkakataon tas hindi natin ginagawa, pinapatay natin yung soul nila. So, nagiging kabahagi tayo sa buhay nila na sila ay pumunta ng impyerno. Imbis na maging kabahagi tayo sa buhay ng mga tao na nakakasalubong, nakakasalamuhan natin na sila ay pupunta ng langit, ang nangyayari ay tayo yung nagiging dahilan kung bakit sila pumupunta ng impyerno. Kaya, thank you dahil napapaalalahanan, hindi naman dahil matagal na andoon yung hindi na kailangan i-remind. Kaya thank you dahil nare-remind pa rin tayo patungkol sa soul winning. Kaya nga pag pupunta rin sa area, dumadating din sa point na yung tinatamad nga, ganun, napakiramdam yung parang yung ganito na lang yung buhay, yung minsan pag yung joblot din talaga, ang galing no? Talagang aatakihin ka kung kailan kapag mag-soul winning ka, ang dami-dami mong iniisip na gagawin sa area mo. Uy, ganito ang gagawin ko, ganito, ganyan, ganyan. Tapos naipag-pray mo pa. Tapos pag biglang nandun ka na sa area, meron lang tumanggi sa'yo na, ay, hindi muna dito, sis, magpa-Bible study kasi ganyan, umuulan, daming sampay. Kapag nagganon na, minsan nakakatamad na baka gano'n na naman yung irarason nila sa iba. Tapos yung facial expression pa nila kapag nandoon ka sa bahay nila, parang hindi ka welcome. Parang gano'n. Tas ikaw parang andun na yung nahihiya ka na lang gawin. Pero huwag natin kalimutan na yung Diyos natin ay totoo. Huwag natin kalimutan na Diyos natin ay siya yung tutulong sa atin. Kaya yun yung talagang importante na maipapanalangin natin. Totoo po yun na kalakip talaga ng soul winning ang prayer. Kaya yun po na
lagi nating ipapanalangin, especially yung sarili natin, na maging handa tayo, na tayo ay puspos ng banal na espiritu, hindi yung bad trip ka na pupunta sa area mo, kasi bad trip din ang mangyayari sa'yo doon pag nandun na sa area. Kaya yun po yung kailangan natin gawin, na we need to work for it. We need to work, kasi kapag wala tayong work, is dead ang ating pananampalataya. Kaya yun po kailangan nating ipanalangin, kasi by the grace of God, siya ang gagamit sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng wisdom kung paano natin gagawin yung bagay na para sa ikalulugod din ng ating Panginoon. Kaya yun lamang po, and to God be the glory. Ayan. Sa akin naman po, maraming salamat po sa Word of God. At ang natutunan ko po ay, yun nga po sabi ni Ma'am Virgie and Sir Don, na kailangan natin maging prayerful. Dahil yun nga po, ang kalaki po ng pagsusoul winning natin ay dapat maging prayerful tayo. At kay Ma'am Jen, ay responsible natin, accountable natin na mag-win ng souls. At wala na pong ibang gagawa nun, kundi tayo na nakaranas ng salvation. At yun nga po, ang responsibility ng isang ligtas ay ibahagi po yung salita ng Diyos at magkaroon po tayo ng eagerness to share the gospel. Yun lamang po. Sir Mark naman. Yan. The last man. Ayan, good morning po sa tayong lahat. At unang-una, maraming salamat po sa mga hosts. Ayan, maraming salamat sa mga hosts sa tayong natutunan niyo yung umagang to. At good morning po sa mga nasa Google Meet at nasa Facebook Live. At na kung saan maraming po salamat muli sa mga host, na kung saan kinakailangan po natin na wag po tayong tamarin sa pagluhin ng mga kaluluwa, kasi unang-una yan po yung heartbeat ng Panginoong Hesus. Yun lamang po. Yun, si Mark. A man of few words. Yan. Alright, so yun. At I hope meron pa tayong natutunan from our topic and sa mga sharing ng mga kasamahan po natin. And good morning sa mga nanonood, no? Dumadami yung nanonood natin. 18 viewers. Yan, good morning sa inyo, Ma'am Alpha and Ma'am Maricel nanonood. And yan. At yun, at tuloy-tuloy mo tayo. At yung mga Bible study for this day. Yan. So, and saturation. At yan, mag-join po tayo. Yan. Para makapag-invite tayo, no? For anniversary and for Sunday. Yan. At yun. At yung mga working singles, no? Huwag nyong lagi encourage natin na mag-join sa ating devotion, no? Lalo na itong devotion natin na panagsagana. Yan. Always be prepared. Preparations. Alright. Then, wala nang announcement. Yan. Sige, tayo magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos na devotion, Panginoon, at maraming salamat sa inyong salita naming napag-aralan, at ando po, Panginoon, yung pag-apply po namin ng Word of God sa aming buhay, Panginoon. Guide us, O Lord, Panginoon, and ando po, Panginoon, yung protection niyo po, Panginoon, at gabayan niyo po, Panginoon, sa mga gagawin po namin sa buong maghapon, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa mga nagawin kasalanan, tumadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, and God bless us all. And thank you. Bye. Ma'am Virgie, kape. Ma'am Virgie, kape. Mabihira. Nag-leave na.